kalokohan po yung climate change, no? Kasi may climate change din naman sa Japan eh. Bakit hindi sila binabaha? So kailangan meron ka solusyon. Hindi yung i-blame mo sa climate change. Kasi kung ganyan din lang, mag-resign na kayo sa gobyerno, mga inutil kayo. Sisisihin nyo yung climate change. Bakit sa ibang bansa, katulad sa Amerika, ang lalaki ng mga drainage nila. Kung mapapanood mo sa mga Hollywood movies, nakakadaan yung mga truck na malalaki doon sa drainage nila. Kung gagawin mo yan, di hindi magkakaroon ng baha. At yun nga, paulit-ulit ko sinasabi, yung elephant in the room, which is the reclamation of Manila Bay. No, imagine yung isang basong tubig na punong-puno ng tubig, lalagyan mo pa ng yelo, natural aapaw yung tubig. Kung makikita mo sa mapa, hindi naman kalakihan ng Manila Bay, ano? Tapos paliliitin mo pa, re-reclaim mo pa. So, gamitin ng utak, saan pupunta ang tubig? Babalik sa lupa, babalik sa Metro Manila kasi hindi na makalusot sa Manila Bay kasi ni-reclaim na yung Manila Bay. That is the elephant in the room na walang naglalakas ng loob na magsalita. Lahat natatakot. Samantalang kitang-kita ng dalawang mata mo, pag pumunta ka sa Manila Bay, katakot-takot ng mga barko. No? Katakot-takot ng mga barko ang nagtatrabaho dyan 24/7 para paliitin yung Manila Bay. So habang lumiliit yung Manila Bay ay patindi ng patindi ang baha sa Metro Manila at yan ang elephant in the room na walang nagbabanggit. Sinasabi po na maliban pa sa flood control projects, maraming iba pang mga proyekto na may anomalya rin. Sabi rin ni Senadora Amy Marcos, mas malubha pa dito sa flood control project. Sa tingin nyo po, dapat nang ipagsabay ito considering mga infrastructure projects ang malimit po dito, Prof? Yes, oo. Ang unahin yung reclamation ng Manila Bay. Kung titignan mo, napakaliit ng Manila Bay at yung exit niyan, yung sa pagitan ng Cavite at saka Bataan ay napakaliit, no? Very narrow. Tapos i-reclaim mo pa, parang yung tubig sa baso na puno ng tubig tapos lalagyan mo pa ng yelo, aapaw yung tubig, no? Hindi naman kailangan maging scientist para maintindihan mo ito, no? So that is the elephant in the room, yung reclamation ng Manila Bay. Tapos mayroong bumagsak na mga tulay, di ba? Hindi naman lumilindol, hindi naman bumabagyo, kusa na lang nagbabagsakan yung mga tulay. Tapos etong mga kalsada natin, sementado na, pinapatungan pa ng asfalto. Kaya konting ulan lang, sira na kaagad yung asfalto sa ibabaw. Tapos bubungkalin na naman nila every 3 months. Binubungkal yung mga kalsada natin kaya nagkakaroon ng traffic. Yung drainage natin ay every 3 months ginagawa. Saan ka nakakita ng bansa na every 3 months ay pinapalitan yung drainage? Pati yung sidewalk, every 3 months pinapalitan. Alam mo, marami na ako napuntahan ng mga bansa, isang beses lang ginagawa, yun na yun, hindi na yun ire-repair, hindi na yun papalitan sapagkat napakatibay. No? Bakit tayo dito, every 3 months, binubungkal yung kalsada, every 3 months, binubungkal yung drainage, every 3 months, binubungkal yung sidewalk, at nasasayang yung pera ng taong bayan at nagkukos pa ng traffic. Etong mga construction na ito, kaliwat kanan na construction, no? Maliit na nga yung kalsada, lalo pang lumiliit, no? Opo, and marami ang nananawagan na magkaroon ng independent body. Meron pong itinatag ang ating, meron daw binuo, pero hindi pa inihayag, batay sa statement ng PCO, itong bumubuo ng independent commission sa pag-imbestiga, no? Maliban doon sa nababanggit ng mga personalidad, kung kayo po ang masusunod, sino po yung dapat na manguna rito at matitiyak ba natin na magiging walang bahid yung personality or sino man ang mangunguna po dito sa independent body na ito, Prof? Dapat siguro may isang senador, no,
katulad ni Ping Lacson, tapos isang congressman, no, na hindi kontraktor at matino, no? Halimbawa, si Leila de Lima. So isang senador, isang congressman, isang mayor, si Magalong, at siguro isang magaling na investigador na either abogado or CPA. Kailangan talaga may CPA dyan kasi may mga technical aspects dyan, ano? At abogado kasi may mga legal aspects yan. So kailangan merong isang CPA, merong isang abogado. Opo. Para po ba sa inyo, Prof, kayo'y pumapabor na dapat kung bibigyan ng budget ang isang flood control projects ng isang lugar, dapat yung mga ano talaga, bahain na lugar, yung mga flood-prone areas at yung mga hindi naman nakakaranas ng mga pagbaha, hindi dapat bigyan ng budget para sa susunod na taon. Itong, kasi pinag-uusapan na natin itong 2026 national budget. Yan nga ang dami kong nadadaanan na matataas ang lugar. Every 3 months pinapalitan yung drainage. Magtataka ka, hindi naman binaba, matataas na lugar. Tapos yung mga lugar na talagang nangangailangan ng malalaking drainage, maliliit lang yung nilalagay, kaya madaling mabara. So, at klaseng gobyerno ito na every 3 months may project, walang katapusan, ano? Kaya nagkaka-traffic. Alam ninyo sa Japan, napakalaki nung ilalim ng lupa sa ilalim ng kalsada, sobrang laki, no? Ginawa nilang imbakan ng tubig para pag umuulan, doon pupunta yung tubig para pag tagtuyot, meron silang reserve na tubig. Yan ang dapat gawin dito at pinopropose nga yan dito sa may UST at saka dito sa may Camp Aguinaldo at sa iba pa mga lugar na pwedeng paglagyan ng malalaking rainwater reservoirs na tinatawag. Opo. Pero kayo ho ba naniniwala na ang dahilan bakit biglang ganito ang pagbaha na naranasan natin ay dahil sa pagbabago ng panahon o climate change at hindi na makayanan ng ating mga drainage system. Kaya ito ay nagkakaroon, ilang oras lang na pag-ulan, baha kaagad tulad mo nakikita natin sa telebisyon ngayon. Kalokohan po yung climate change, no? Kasi may climate change din naman sa Japan, bakit hindi sila binabaha? So kailangan meron ka solusyon. Hindi yung i-blame mo sa climate change. Kasi kung ganyan din lang, mag-resign na kayo sa gobyerno, mga inutil kayo. Sisisihin nyo yung climate change. Bakit sa ibang bansa, katulad sa Amerika, lalaki ng mga drainage nila. Kung mapapanood mo sa mga Hollywood movies, nakakadaan yung mga truck na malalaki doon sa drainage nila. Kung gagawin mo yan, hindi magkakaroon ng baha. At yun nga, paulit-ulit ko sinasabi, yung elephant in the room, which is the reclamation of Manila Bay. No, imagine yung isang basong tubig na punong-puno ng tubig, lalagyan mo pa ng yelo, natural aapaw yung tubig. Kung makikita mo sa mapa, hindi naman kalakihan ng Manila Bay, ano? Tapos paliliitin mo pa, re-reclaim mo pa. So, gamitin ng utak, saan pupunta ang tubig? Babalik sa lupa, babalik sa Metro Manila kasi hindi na makalusot sa Manila Bay kasi ni-reclaim na yung Manila Bay. That is the elephant in the room na walang naglalakas ng loob na magsalita. Lahat natatakot. Samantalang kitang-kita ng dalawang mata mo, pag pumunta ka sa Manila Bay, katakot-takot ng mga barko. No? Katakot-takot ng mga barko ang nagtatrabaho dyan 24/7 para paliitin yung Manila Bay. So habang lumiliit yung Manila Bay, ay patindi ng patindi ang baha sa Metro Manila at yan ang elephant in the room na walang nagbabanggit. Opo. Prof, bago lang tayo magtapos, dako lang tayo dito sa ibang issue. Kaugnay nga po dito sa naging opisyal na pahayag ni Senator Amy Marcos kahapon na inilabas, Prof. Ukol po ito
sa pagsuhol umano kay OIC Ombudsman Vargas. Basahin ko lamang yung unang bahagi lang kanyang pahayag, Prof. Sabi niya dito, Okay. sabi ng senadora, may mga nagsabi sa akin na si OIC Ombudsman Dante Vargas ay pinipressure ngayon. Kasama dito ang malalaking halaga ng suhol, sinusubukan ang kanyang karangalan mula sa ilang makapangyarihang tao para lang ibasura ang isang kontrobersyal na kaso na aking inihain. Kapag nangyari yon, magbubukas daw ng daan para ma-appoint ang isa sa kanila. Matatandaan, ako'y naghain sa ombudsman ng isang formal na reklamo laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya at mga nakatataas na opisyal ng gobyerno kasama sa mga sinabing may pananagutan ang Interior Secretary John Vic Rimulya na tila sangkot sa pagpapabilis ng pag-aresto ni dating Pangulong Duterte nang hindi sumusunod sa wastong proseso. Si PNP Chief General Romel Francisco Marbil at CIDG Chief Major General Nicolas Torre III na parehong pinaniniwalaang nakilahok sa pagtawag o pagpapatupad ng ilegal na detensyon at paglabag sa karapatang pantao at pati si Special Envoy Marcos Lacanilao na inakusahan ng paglabag sa bisa po ng kanyang opisyal at tungkulin, pagbibigyan ng maling testimonya at perjury habang isinasagawa ang arrest. Ano po ba ang inyong masasabi dito sa opisyal na pahayag ng senadora na nakapost ngayon? Nakapost sa kanyang Facebook page. Kahapon po ito, Prof. Well, whether it is just an allegation, dapat ang ating Pangulo ay bigyan niya ng pansin. Numero uno, bigyan ng maraming bodyguard yung tao na yan, pati yung kanyang pamilya, para hindi siya matakot sa kanyang pagdedesisyon. At bukod dyan ay i-under surveillance yung kanyang kumuha ng court order para ma-under surveillance lahat ng kanyang communications, yung kanyang Viber, yung kanyang WhatsApp, yung kanyang Facebook, etc. etc. para 24/7 surveillance para kung merong mag-death threat sa kanya, madaling matetrace at maaresto. No? Hindi biro-biro itong mga sinasabi ni Senator Amy Marcos. At ito, hindi porke kapatid siya ni Presidente, kahit na hindi siya kamag-anak ni Presidente, dapat siyang pakinggan ng ating Pangulo at dapat aksyonan ito ng seryoso ng ating Pangulo. At hindi pwedeng taga-DOJ o taga-NBI ang mag-aasikaso nito sapagkat ang ina-allege ay taga-DOJ, no? Ni Senator Marcos. So dapat taga PNP CIDG siguro at mga taga Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAP ang gagawa ng mga karapat-dapat na gagawin. At yung pagbibigay ng bodyguards dito pwede yung Police Security Protection Group o PSPG, no? At pwede ring Philippine Marines, no? Aside from the PSPG, no? Para mabigyan ng lakas ng loob ang taong ito at hindi siya matakot na gumawa ng tamang desisyon. Opo. Ayan, Prof, siguro huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan nanonood po sa mga oras na ito. Well, mga kababayan, sama-sama po tayong nananawagan sa ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, na sana imbis na i-reclaim yung Manila Bay, i-dredging, no? Imbis na tambakan ng mga lupa at bato, ay palalimin, no? Dredging hindi lamang ng Manila Bay kundi ng Pasig River, Marikina River, San Juan River, Laguna Lake, etc. etc. At kung totoong bagong bayani ang ating mga OFW, yung kanilang mga pamilya na naiwan dito sa Pilipinas na nagbabayad ng 12% value added tax sa lahat ng kanilang binibili, ay dapat papanagutin ang lahat ng mga magnanakaw. At kung kinakailangan sila ay palutangin yung mga bangkay nila dyan sa Pasig River, gawin yan, no?
para wag ng pamarisan, no? Nakalagay sa Biblia, the ruler has a sword not without reason. Kaya ang namumuno ay mayroong espada, mayroong pong dahilan yan. Saan ba ginagamit ang espada? Sa pagpugot ng ulo. Kaya dapat pugutan ng ulo lahat ng mga korap, palutangin ang kanilang mga bangkay dyan sa Pasig River para wag na silang pamarisan. Yan po ang dapat natin gawin.